Alam mo yung amoy nung suman na amoy saging? Nag-i-smoke yung palay, oh, sa lamig. Grabe, kanina pa yan sila. Dito na sila ngayon. Ang bango, guys. Alam niyo yung kakabukas nyo lang ng suman na amoy saging? Yan ang amoy. Ito aso nila, oh. Yan, aso nila yan. Nakikita mo ba yung yung smoke? Nausok ng palay sa lamig. Hindi ko kasi makikita sa camera ko eh. Guys, ang bango talaga ba, guys? Ang bango-bango. Parang yung suman ko na inano ko ng saging. Nag-i-smoke, oh, yan, eh. Dahil sa lamig. Grabing aga pa nila kanina yan. Hello guys. So magluluto ako. Actually, nag-iisip ako ngayon kung ano yung aming uulamin. Pero sabi ko kasi may laswa ako dyan, tsaka yung paapa ng manok. So yung problema ko lang naman si Deepak, guys, kasi hindi yan siya kakain ng laswa. Kasi pag mga ganyan na mga sinabawan, like mga laswa, tinola, sinigang, hindi yan si Deepak kakain, guys. Pero lang sa kanila ni Ama, kakain sila. So ngayon, pero ang hirap kung ganyan yung partner mo, yung hindi siya sanay kumain ng mga ganyan. So, I hope sa inyo iba maintindihan nyo naman dahil since ibang lahi po si Deepak and hindi naman lahat ng mga pagkain Filipino ay makakain po niya. Pero, kumakain po si Deepak ng Filipino foods pero pili lang. Kasi syempre, hindi ko naman siya mag-blame. Gawa nga na hindi naman siya sanay kumain ng mga ganyang pagkain kung ano yung kinalakihan ko. Gaya din naman sa kanya. Kung ano yung kinalakihan niya, lahat hindi ko naman makain kasi hindi naman tayo sanay, diba? So, kaya ganun lang yun. So, ngayon, ang lulutuin ko, since favorite ito ni Deepak, itong white black eyed beans. So ngayon ito yung aking lulutuin and then lagyan ko ito ng patatas. Nakapagsaing na ako, guys, kasi nga ito kumain kanina si Juan breakfast and ako din. Nakakain na actually ako kasi plano ko talaga at marami akong gagawin today, sabi ko. And sa wakas, nainipat ko na yung mga halaman and makalat pa talaga doon sa itaas, guys. Pero sinabihan ko na si Deepak dahil si Deepak ay lagi din siyang busy, no? Kasi nga, nowadays marami silang events sa kanilang pagbe-birding. Ang oras dito ngayon is 11:45. Ayan. At saka si Prasanbay, para nag-usap kami. Bali si Prasanbay, may project siya. Sa ABC ata sila pumunta. Nakapag-share sa akin si Prasanbay, no? Na sa mga, medyo may mga ibang Nepalese na mga cast na may mga ugali talaga sila na feeling nila pagmamayari na nila yung mga Himalayas kasi sila yung, kumbaga, kilala na grabe when it comes sa akyat-akyat ng mga Mount Everest, yung ganun. Parang lumalaki na yung mga ulo ng mga kaapelyedo nila ba o kakas nila. So yung mga ganong lahi, dalawang lahi actually, guys, yung parang feeling nila pagmamayari nila. So may mga ugali sila, no, na when it comes sa kalahi din nila na pag naakyat sa ganyang mga camp, parang hindi maganda yung pagtatrato nila. Yung yung pagtatrato nila is parang iba. And mas maganda pa yung trato nila sa mga turista compare sa mga kalahi nila. Dahil ina-after nila sa mga turista is may mga pera, nagbibigay dollar sa kanila. Kung mga kalahi nila, hindi maganda daw ang kanilang pakikitungo dahil alam nyo naman, guys, na pera talaga yung kanilang kailangan. So, hindi naman siguro lahat, pero what I mean to say, na i-share lang ni Prasanbay sa akin yung kumbaga is yung katotohanan lang. Kaya ayun. Dalawa kasi yan, Annapurna Base Camp and Everest Base Camp. Ayan. Sino kaya tumatawag? Sinagutan niya siguro. Kasi sabi ni Prasanbay sa akin, tumatawag ako, Ate Mila, kay Deepak, hindi niya sinasagot. So, kaya kami nag-usap kasi may project siya na umakyat siya doon in one day lang kasi kailangan niyang mag-shoot
ng everyday life as a guide sa company nila ni Sangyambro. Kasi si Sangyambro nature guide siya. So ayun, and since kumbaga talent ni Prasan Bay ang kumuha ng mga nature na mga talaga photos. So ayun, hindi siya more on wild, more on nature. Hindi ko alam, hindi si Prasan yung kausap niya. So ayun, at na-share din sa akin ni Prasan Bay yung mga presyo, yung water bottle, sabi niya is 300 rupees. Tapos yung dalbat, yung complete set is nasa 1,000 plus, kahit daw sa kanilang mga Nepalese, ganun din daw ang presyo. Tapos, na-share niya lahat-lahat sa akin. So, parang na-surprise ako kasi grabe pala, no? Maintindihan mo naman kasi inaakyat pa nila yan yung mga pagkain at kung ano pang mga bilihin. Pero yung pinupoint lang ni Prasan Bay bilang isang Nepalese, sana magkaroon din kami ng respeto. Pag, for example, kagaya niyan, nag-check din kami, pumupunta din kami sa mga ganyan. Sana special treatment din kami, yung trato ba. Pero kaso lang, ang sasama daw nila sa mga kalahi din nila daw na pumupunta kasi ang akala nila lahat ay walang pera pag pumupunta dyan, yung ganito, ganyan. Kasi nga, iba rin ang tingin nila sa mga kalahi nila. Hindi nyo lang alam, guys. Grabe din. Kaya sabi ko, grabe din pala Prasan Bay. No, sabi niya, yes, wow, yan ang katotohanan talaga. Gusto lang nila yung turista kasi alam nila ang mga tourist may pera talaga. Pero yun nga lang, napaka-unfair. Sabi ko, sad reality talaga. Kaya ayun guys, wala lang na-share ko lang din sa inyo, no? Kasi nga, hindi ako aware sa mga ganyan. So mabuti na na-share sa atin ni Prasan Bay, at least nagiging aware din tayo. Kasi nga kapwa nila, hindi nila yan mabigyan ng special na trato, ano? Kasi alam nila, hindi rin nila mautakan yung kanilang mga kalahi. So, hindi ko nasasabihin sa inyo yan guys kung anong mga cast yan. Kumbaga feeling nila may-ari sila ng ganyang mga camp. Mga lumaki na ang mga ulo na mga yan. So, ayun guys, at mag-start na luto si Inday Mila. Itong luto na ito, simple lang. Naipakita ko na ito sa inyo. Kaya minsan pag wala akong maisip na, ay wala kaming ulam. Kaya yan, kung ano dyan ang nandyan sa kusina, basta may patatas lang, makakaluto ka na ng ulam guys. Hindi mo na kailangan na mag-inarte pa. Kasi, di ba, iba dito, kung ano yung nandyan sa kusina, lutuin na, ipaghalo-halo na kakain. Hindi naman ang mga yan. Kami lang naman ni Deepak ang kumakain talaga ng Nepali foods kasi si Yuan, nilulutuan ko talaga yan ng ibang pagkain. So, ayun guys, magsisimula na ako. And itong klaseng nabili kong white black-eyed beans. Ano ito guys? Hindi mo na siya kailangan i-soak. Pwede mo na siyang lutuin diretso kasi hindi siya katulad ng munggo. Mabilis lang ito mabilis lang siyang lumambot. Okay guys? So itong luto na ito, nakita nyo na ito sa vlog ko. So, hindi ko na i-share sa inyo dahil paulit-ulit lang naman, 'di ba? So, ang memory card ko, meron pa akong 3 minutes. So, ayun guys, ititira ko ito at babalikan ko kayo. So, guys, tingnan nyo. Hindi naka-on yung mic natin. Ayan na. In-on ko na yung aking mic. O, nalipat ko na sila. Ito, kinuha ko sa itaas. Lininisan ko pa yan kasi nilinisan ko na kanina. Kasi, syempre, pinalitan natin ng mga lupa ito, guys. So, ayan. Okay na sila. Mga snake plant ko lahat. And tingnan nyo, madumi pa. Ayan. Dami ko pang aayusin. Ang dami pa talaga, guys. And multitasking tayo. So, ngayon, mayroong dumating na delivery. Ayan, may dumating na delivery. Ito ay para kay Johan, guys. I-unbox ito mamaya ng bata. Kasi ito yung lagi niya inantay at lalapit siya sa akin, Mama. I-check mo ano ang meaning nito kasi sabi niya daw parcel is ano na daw, ganito, ganyan. It's in the warehouse na, mga ganito, ganyan. Araw-araw ni Johan sine-check ito online. So, meron pa tayong 1 minute and 40 seconds sa ating memory card bago ito mag-full. So, ngayon, di ba sabi ko sa inyo mag-i-inquire kami ni Deepak dito sa likod namin sa Bermuda. So, hindi pa kami kahapon nakapunta dahil nga medyo kumulog-kulog kahapon, guys. At sobrang lamig, hindi na kami pumunta doon. So, sabi niya mamaya-maya daw kasi makikita nga sila ni Prasan Bay. So, tapos na ako sa kusina and ito naman yung aking titirahin dito sa labas. Pero siguro mamaya-maya na, kita nyo, oh, it's windy, mahangin at malamig. Ngayon, guys, kahit autumn na, parang kung sa bagay nga late ngayon ang lamig dapat September, winter na talaga, pero this time parang late siya. And may isa pa akong batch.
Ay, wala, sinampay. Sinampay ni Deepak yung pinaka-last ko. Teka lang, tingnan natin. Kasi baka inilagay niya naman itong bucket na ito. Kasi nung last, sabi ko, nabudol mo ko. Akala ko, sinampay mo. Ay, may duda ako. Be? Sinampay niya. Ay, sinampay nga ng asawa ko. Tingnan niyo, ito yung mga nilabahan, oh. Mga bedsheets. Sinampay. Mabuti naman. Kasi nung last, sabi ko sa kanya, masaya ako dahil akala ko sinampay mo pag akyat ko sa itaas. Anong oras na? Nag-dry na pala sa bucket yung isasampay ko. So, ayun guys. At i-end ko na ito bago mag-end. Meron pa tayong, ayan, 25 seconds. 25 seconds. Ayun guys, so i-end ko na yung vlog ko. At very good, pinagbaliktad niya kasi minsan si Deepak pag nagsampay yan. Hala, sige, sampay-sampay na lang. So ayun guys, i-end ko na yung vlog ko in 14 seconds. I love you all. God bless and see you again. Sana maka-upload ulit ako. Basta meron lang akong ganap guys, no? So God bless you all. 3, 2, 1. Bye! Thank you!